karpintero, relasyon, tapos papasok yung Jack and Poy, boom. Mga bagay na hindi pwedeng gawin mag-isa. Ano sabi mo dun? Pwede! Kung mag-isa ka, at wala kang magawa, mas mabuti pang Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Tapos lately, sabi ng mga kaibigan ko, kawawa ka naman. Alam mo, may napanood kami sa TV. Ito, dinirecommend nila sa akin tong 10-day solution TVC spot remover. Sabi ko, oo, totoo ba yan? Baka etos lang yan. And then binuksan ko siya at tinagay ko sa aking mukha. After 1 day, kuminis. After 2 hours, kuminis. After 4 hours, lalong kuminis. After 5 hours, kuminis ng kuminis. Gumanda na ako. Tignan niyo ako. Kamukha ko na si Kim Chu ng My Binondo Girl, di ba? Kaya halika na, buy na kayo, now na! Hello there! Ako nga pala si Roger. 1, 2, 3. Last December, pinagsasampal natin ng mga taong mahilig magpalag. Ngayon naman, bigla namang nauso ang pag-comment ng mga tao ng ganito. First, hindi ba ako sasabalin? Hindi! Okay, first. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga taong mahilig mag-comment ng first. Hindi lang sa mga status, maging kahit sa mga photos sa Facebook, video sa YouTube, at kahit saan man pwede silang mag-iwan ng comment, ay pilit pa rin nilang sasabihin at makikipag-unahan sa mga tao na mag-comment ng First. Sa totoo lang, hindi ko talaga makita ang essence ng pagka-comment ng first sa mga pinapost ng mga tao sa social networking sites. Gaya na lang ng Facebook. Anyway, nakalasan mo na ba mag-status sa Facebook tungkol sa buhay mo o kahit ano pang mga bagay na may kabuluhan para sa'yo? Sabay natuwa ka dahil sa marami nag-comment, sabay pag-check mo ng status mo, ay ito lang ang makikita mo. First. And wait! There's more! At kapag may nakita ka na nag-comment ng first, asahan na rin dudumugin na ang status mo o ang post mo ng mga barbarians na spammers na walang ginawa kundi barahin ang mga nagko-comment ng First. parang ganito. First. First ka saan? First ka sa kabubuhan? First. First ka ha? Eh kung big mo saan kaya kita dyan? First ka ha? First ka? Eh di sumulat sa MMK? Kung taong to? First ka ha? First ka? Pag-calculation wide, pagkakalat mo! First. Ha? First ka? Padyaryo mo! At hindi yan nauubos. At dahil first ka, duding-ding! At dahil first ka, 2 peso! At hindi pa yun tapos. Oh wait, hindi ko may jacket. Hindi mawala tayo dito. Ayan. Barbara Streisand. No matter what I do, all I think about is you. Ikaw ba, Lloyd? Ha? Ano masasabi mo doon? Ako? Wait lang, magigora ako doon. Wait lang. Ting! At dahil nasa bahay tayo ni Roger, kailangan ko din magsalamin para in the mood ako. Para sa akin, wait lang. Para sa akin, okay lang naman yung mag-comment sila ng first. Since in the first place, first naman talaga sila. And for that, congratulations! Achieve na achieve, be. Alam mo ba yung feeling na may pinagkakatiwalaan kang isang tao tas dadating yung araw, nasisiraan ka niya at sasaksakin sa likod? Ano nga ulit ang tawag doon? Tama. Plastic. Pasok, intro. Paano ko nga ba sisimulan to? Mahirap kasi magsimula ng isang topic
Lalo na kung ang dami mong gustong sabihin eh. Alam mo yung ang dami mong gustong iparating sa sambayan ng tao, tapos hindi mo alam kung paano sisimulan. Sabihin na lang natin na tungkol ito sa mga taong sobrang bait, mapagbigay, pag umalis ka, puro I miss you, tapos with a smiling face lagi kapag kaharap ka na niya. Pero di mo alam, pag talikod mo, puro saksak ka na. Kabaliktaran ang pinagkakalat niya sa lahat. Puro pula at paninira sa pagkatao. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong tao. Hindi ko magets kung bakit kailangan sa ibang tao pa sabihin yung mga ayaw nila sa'yo. Pwede namang sabihin harap-harapan, di ba? Hindi na yung ipagkakalat niya pa sa iba. Pwede namang sabihin ng matino. Ika nga nila, the reason why people pull you down is because you are above them. Alam ko napaka-cliche nung sinabi ko, you hear that often na, pero totoo yung quote. Sa madaling salita, insecure si bakla. Ang masakit pa dun, pinagkatiwalaan mo sila. Naging kaibigan mo sila ng matagal na panahon. Minahal mo sila ng buo. Tinanggap mo sila kung ano sila. Umalis ka lang sa tabi nila, malalaman at malalaman mo, ginagago ka na nila. O ano-ano nang sinasabi nila. Taking that advantage na wala ka na sa tabi nila, kaya malaya na silang sabihin lahat ng paninirang puri nila sa'yo. Totoo nga siguro yung sinabi sa akin ng kaibigan ko dito sa Kidapawan. Sabi niya, choose your friends wisely. Sabi yan ni James Albert Te, also known as Jat the Retard. Charot. Piliin mo kasi kung sino yung sasamahan mo. Piliin mo kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Kahit gaano pa kayo katagal magkaibigan or magkasama, kung may hinanakit sila sa'yo at sadyang plastic at peke sila, gagawa at gagawa sila ng paraan para hilain ka pababa. Kaya para sa mga plastic kong kaibigan, putang ina nyo! Leche kayo, gago, mamatay din kayo, tang ina nyo. Wiset!